Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Iwan sa makayaw, please! No! Usa ka gadget store sa Cagayan de Oro City nasunog. Kapin 22 million pesos natalang danyos. Kapin gatos ka magbanay, apektado sa pagbaha sa Libak Sultan Kudarat, gumikan sa kusog nga ulan. Samtang dalan sa Kalamansig Sultan Kudarat, nababagan sa midahiling yuta, gumikan sab sa mga pag-ulan. Pipila ka riders nga nag-drag racing sa Kidapawan City, nakuhaan sa CCTV. 5 sa mga rider misurrender sa LGU. DPWH, Cagayan de Oro City Engineering Office, contractors ug residente nagkatapok aron hisgutan ang solusyon sa problema sa kalsada sa Barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City. Persons with disability sa Davao City gipasundayag ang ilang mga talento sa pag-abli sa National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Kapin gatos ka magbanay ang apektado sa pagbaha human mibundak ang kusog nga ulan sa Libak Sultan Kudarat. Ang maong pag-ulan resulta sab sa pagdahili sa yuta sa usa ka dalan sa lungsod sa Kalamansig sa maong probinsya. Samtang pipila ka motorista ang natanggong dihang gibaha sa bagubang lugar sa General Santos City. Ani report. Nahumol na sa tubig baha kining usa ka balay sa Barangay Purikay sa Libak, Sultan Kudarat atol sa kusog nga ulan pasado alas 11 Miyerkules sa gabii. Ang maong tubig baha gikan kuno sa milapaw nga kanal sa maong lugar. Kuy, ang lalim! Hangtod tuhod sab ang nasinating pagbaha sa Barangay Nuling sa maong lungsod. Kini sab ang nasinati sa laing panimalay sa Barangay Baruraw 1 sa maong lungsod gihapon. Sa Barangay Baruraw 2, giplastar sa usa ka palanggana kining 2 ka bulan nga baby girl samtang giluwas sa Philippine Coast Guard gikan sa gibaha nga panimalay. Lakip sab sa rescue ang 3 ka mga babaeng igsuon sa baby ug ang amahan niini. Sa inisyal nga tala sa MDRRMO Libak, anaa sa 109 ka magbanay ang apektado sa pagbaha gikan sa 7 ka mga barangay. Hinuon namalik ra ang mga apektadong magbanay human mihubas ang tubig baha. Wala pa'y natalang naangol sa pagbaha. Samtang sa lungsod sa Kalamansig, nababagan sa midahiling yuta ug kahoy ang usa ka dalan sa Barangay Sabanal nga resulta matud pa sa sagunsong pag-ulan sa lugar. Matud sa residente, naghatag sab kini og kahasol sa mga motorista ug residente nga mulabay. Halos buong daan talaga sir. Wala nang madaanan ng motor. Nandun kasi yun ng mga estudyante sir. Papuntang school. Nagpaigayon na og clearing operation ang otoridad sa lugar. Sa General Santos City, natanggong ang pipila ka motorista diyang gibaha ang kadalanan sa Barangay Sinawal. Hinuon dali ra mihubas ang tubig human sa pag-ulan. Sumala sa pag-asa, epekto sa habagat nga gipakusog sa bagyong Krising ang nasinating pag-ulan sa Mindanao. Although dili kay ta direkta maapektuhan ang iyahang dagan ug ang iyahang kakusog sa mga mosulod nga mga adlaw is birahon man kaning habagat nga pwede nga ang kaning habagat mo abot na sa atoa. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Gisuspende una ang biyahe sa mga sakayan sa Davao Occidental tungkol sa daot nga panahon. Samtang gipaigmat ang katawhan sa Surigao del Norte sa epekto sa habagat nga gipakusog sa bagyong Krising. Ani report ni John D. Esteban. Nagsuspende ang Philippine Coast Guard Davao Occidental o biyahe sa sakyanang pandagat sa probinsya karong adlaw tungod sa hulga sa bagyong Krising. Sa travel advisory sa buhatan, wala una gitugutan ang biyahe sa mga sakyanan gikan sa Sarangani padulong sa Balangonan, Jose Abad Santos, Davao Occidental ug General Santos City ug vice versa. Sigon sa Coast Guard Station Davao Occidental, kasamtangang nasinati sa probinsya ang dagkong balod sa kadagatan ug kusog nga hangin.
Hinuon tugutang makabiyahe ang ubang sakyanan sa ubang bahin sa Davao Occidental. Apan kinahanglang mukuha og pagtugot ug magsumite og manifesto nga wala sila'y pasahero sa ilahang paglawig. Gibabag na kining usa ka dakong punuan sa lubi sa highway sa sitio Pagaw, Barangay Campo sa Bacuag, Surigao del Norte. Dihang natumba tungod sa dili maayong panahon adlaw Miyerkules. Sumala sa Bacuag Municipal Police Station, daling gipahigayon ang clearing operation sa lugar aron matanggal ang maong punuan. Passable na karon ang maong highway. Sumala sa PDRRMO Surigao del Norte, kusog nga hangin ug pag-ulan ang nasinati sa probinsya nga dala sa habagat nga gipakusog sa bagyong Krising nga ana sa Northern Luzon. Busa giabisuhan ang katawhan nga mag-igmat. We are currently experiencing strong winds throughout the province, so up to 40 kilometers per hour with light to medium severe severity rain. Walang reported damages so far. Wala namang casualties. There are no suspensions as of yet. Jandy Esteban, 1 Mindanao. Padayon nagaduol ang bagyong Krising sa Luzon. Busa, gisaka na ang wind signal sa managlahing lugar sa nasod. Sa 11 a.m. bulletin sa Pag-asa, gisaka ang signal number 1 sa daghang lugar sa Northern Luzon, lakip ang northern ug eastern portion sa Catanduanes. Sumala sa Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyong Krising sa mainland Cagayan ugma sa gabii o Sabado sa kadlawon. Posible kining mutabok sa Apayao ug Ilocos Norte. Padayon sab nga pakusgon sa bagyo ang habagat. Busa daghang lugar ang ulanon, lakip na ang Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm, Soxargen, Caraga ug pipila ka lugar sa Davao Region. Busa mahimong alerto sa posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta. Bangga tali kotse of dump truck sa Cagayan de Oro City ang sapul sa dashcam video. Otoridad nagpasidaan sa mga motorista nga sundon ang balaod trapiko aron malikayan ang aksidente. Ano ang report ni Cyril Chavez. Daw normal lamang nga adlaw kung asa nagsunod lang sa dagan sa trapiko. Ingon ane ang kuhang dashcam video sa usa ka netizen. Taod-taod gikan sa right lane, hinay-hinay nga misunod ngadto sa left lane ang kotse nga makita sa video ug wala madugay. Bangga yun. Nabangga ug dayong nadaro pa among kotse sa truck nga nagsubay lang sa dalan. Among insidente, daling narespondihan sa traffic unit sa Kokpo. Naabtan sa kapulisan ang babaeng driver sa kotse ug ginayong gisuta kung kinahanglan niini ang hinanaling medical nga atensyon. Hinoon, daw na nervyos lang sa hitabo among babae ug wala nakaangkon og injury sa iyang lawas. Dito lang dayon nangutana na lang punta kung unsa gi tinunay tabo. So moto nga ang iyahang giatubag is wala daw niya nainumduman tungod kay nakurat na lang siya sa pangitabo. So di na niya masulod sing una ang insidente. Sa nahitabong panagtapok sa duha ka partido, lakip na traffic unit, nasabutan nga bayaran na lang sa tag-iya sa dump truck ang danyo sa kotse. Sa laktod nga pangistorya, man nato nga naibalan tanan ang mga detalyado. So naapa in support ang usa ka video nga gi-share. So makita nato nga nagi pagkukulang ang mismo usa ka Toyota Vios. Subay sa mong hitabo, nagpahimangno usab ang traffic unit sa katawhan ug mga motorista nga sundon gyud ang balaod trapiko sa national highways. Labi pa nga aduna nay gimontar ang Roads and Traffic Administration kon RTA nga barricade sa tunga sa dalan nga nagbuwag sa left lane o right lane nga dapat muliko gyud padung sa tuo. Ang pagsupag sa mong balaod trapiko mo resulta gyud sa aksidente. Labi pa nga dire-diretso ang dagan sa mga sakyanan nga anaa sa left lane. Muna yang intended nga dalan para lang na sa dalan paingon sa RN Pilais Boulevard. So kung ikaw, kung gikan ka na nga dalana at mo merge ka sa paingon sa Malika Bridge, think twice or think million times bago ka mosulod. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Miarangkada na ang mga aktibidad alang sa National Disability Prevention and Rehabilitation Week sa Davao City kung asa mipakita sa ilang talento ang mga person with disability sa syudad.
At ang sayro ng detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, nagpakitang gilas ang mga persons with disabilities sa Davao City ato sa pagsugod sa usa ka semanang kasaulugan sa National Disability Rights Week samtang ilaha pong gipanawagan ang pagpalig-on pa sa katungod sa mga PWD. Gipakita sa mga persons with disabilities sa Davao City ang talento pinaagi sa pagpasundayag ato sa opening program sa usa ka semana nga kasaulugan sa National Disability Prevention and Rehabilitation Week sa Rizal Park adlong Huwebes. Ang selebrasyon nahisubay sa Presidential Proclamation No. 1870. Daghang aktibidad alang sa mga PWD sa syudad ang ipahigayon sama sa padula o para games, mga seminar, health ug legal consultation agi pagpromotar o paghatag og bili sa katungod og pribilehiyo sa PWD sector. Itong mga kaigsunan sa Dabawenyo, ako lang ginahangyo nga suportahan nato ang aktibidades ato ang Persons with Disability Week karon, NDR or National Disability Rights Week. Let us exercise social responsibility towards our persons with disabilities through cultivating the values of respect, acceptance, and dignity. Si Arman Amancio usa ka PWD, iyahang nahiaguman ang kabilinggan sa panlawas sa edad nga 20 tungod sa sakit nga polio. Siya ang vice-presidente sa Association of Differently Abled Persons o ADAP Incorporated. Sigun niya, taliwala sa mga balaod nga nagpanalipod sa mga PWD, doon nagihapoy kinahanglang mahatagan o pagtagad. Sama na lamang sa accessibility sa PWD sa mga gambalay o infrastruktura nga protektado ilawom sa Batasang Pambansa 344. Kung we can easily access in and out of the building. No? Ang mga sidewalk nato, walkable ba? Kung wala magudi nga mga accessibility features, meaning to say, we cannot able to integrate in the mainstream of the society. Kay wala man nga mga structure. Dili na lang magawas ang mga person with disability, kay delikado nga madisgrasya. Hinuon ang Davao City Persons with Disability Affairs Office parayon ng pagpaningkamot aron mapalig-on ang mga katungod sa matag PWD sa syudad. Naglatag nami og subsidy ordinance na na-endorse na sa City Council. We will be planning to expand the housing para sa ato mga persons with disability and also kaning mga livelihood training and program para gyud ma-elevate sila sa ilang kalisod. Nanawagan usab ang buhatan nga respetuhon ang mga PWD ug dili sila angay nga biay-biayon ug lain pang matang sa diskriminasyon. Sara, nag-auhag sabno ang lokal nga panggamhanan sa katauhan nga suportahan ang mga programa alang sa kaayuhan sa mga PWD ingon man ang pag-ila sa ilahang mga katungod. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka ilado og dako nga gadget store sa Cagayan de Oro City ang nasunog kagabi. Tulo ka mga empleyado nga natrap sa sulod ang swerteng naluwas. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pinaspasay ang pagresponde sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection, Cagayan de Oro District sa dakong sunog nga miulbo sa usa ka establishmento sa dalang V. Roa Street sa Cagayan de Oro City pasado alas 7 sa gabi adlaw Miyerkules. Gilamoy sa kalayo ang usa ka iladong gadget store sa syudad. Sigon sa mga nakakita nga nagsugod matud pa ang kalayo sa ikaduhang andana sa maong building. Makita sab sa video sa usa ka netizen nga adunay tulo ka mga babaeng nagpakitabang human na trap sa ikatulong andana sa establishmento. Sumala sa BFP nga luwas ra nga nakagawas ang tulo ka mga babaeng empleyado. Damay sab sa sunog ang tulo ka mga nakaparadang sakyanan. Sa karon palayon pa nga ginaimbestigahan sa kabumbiruhan ang hinungdan sa sunog. Sa second floor no kuan siya dito na mga appliance gamay then daghan ang ring sa mga tarpaulin nga nakita atong raw material para sa mga printing. Gidugang sa kabumbiruhan nga gibana-bana ang moabot sa 22 million pesos ang danyo sa maong sunog. Ginalantaw sab nga posibleng electrical short circuit ang sinugdanan sa kalayo. Palayon pa ang investigasyon sa kabumbiruhan sa maong sunog. Murag ignition ang source ni, electrical ignition. So third alarm siya. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao.
Dakpan ang usa ka babae human giingong nanulis og taxi driver sa Davao City. Sa investigasyon sa Buhangin Police Station, misakay sa taxi sa biktima ang 19 anyos nga babaeng sospek sa terminal sa Turil, Davao City ug nagpahatod sa Southern Philippines Medical Center adlaw Martes. Apan pag-abot sa lugar, may deklara matod pa og hold up ang babae ug gitiyon ang dalang kutsilyo sa hawak sa biktima. Mayo kay nagunitan matod pa sa 45 anyos nga taxi driver ang kamot sa sospek ug nabira niini ang sospek. Gilain kining nangay og tabang sa mga concerned citizen na kumpiska ang kutsilyong gigamit sa sospek. Gikusudian na sa kapulisan ang sospek kinsa mag-atubang og kasong robbery with intimidation. Wala na kini mihatag og pahayag. Pipila ka mga rider ang nakuhaan sa CCTV nga nag-drag racing sa Kidapawan City sa Cotabato. 5 sa mga rider ang misurrender human nagtanyag og 50,000 pesos reward ang LGU sa kung kinsa ang makatudlo sa maong mga nag-drag racing. Aniya ang detalye. Sa viral CCTV video, makita ang paghunong ni ining tulo ka lalaking rider sa intersection sa Quezon Road National Highway sa Barangay Poblacion, Kidapawan City mag-alas 12 sa gabi niadtong Domingo. Makita sab ang pag-abot sa lain pang mga rider. Apan taod-taod, nagpabulot na og padagan diyang go na matud pa ang traffic light. Ang usa niini, nag-alas Superman pa sa pagpadagan. Daling nag-viral online ang maong CCTV nga gi-upload sa LGU. Ilabi na sa diyang buot magtanyag og 50,000 pesos reward money ang LGU sa kung kinsa ang makatudlo sa maong mga rider. Adlawng Miyerkules. 5 ka mga rider nga nakuhaan sa CCTV ang misurrender sa LGU. Kauban matudpad nila ang ilang mga ginikanan o guardian. Ang maong mga rider nag-edad og 17 anyos, duha niini ang 18 anyos, duna say 19 og 20 anyos. Samtang duna pay gipangita nga laing 24 anyos nga kaubanan matud pa sa mga misurrender. Matud sa Kidapawan City Police nga ang maong mga rider wala gipriso, apan gihatagan og sermon sa LGU kalabot sa ginabawal nga drag racing. Wala naman po tayong narinig kahapon na sinabi ng ating city mayor na a complaint or charges will be filed against this individual. But rather, pinangaralan lang po sila ng ating city mayor, unang-una, ihinto na yung drag racing dito sa Kidapawan City. Pangalawa, mag-aral sila ng mabuti, tulungan nila kanilang mga parents para makatapos sila sa pag-aaral. Pangatlo, it's for them to not go out in their houses, especially during curfew hours. Kahinumduman nga dunay laing mga kabatan-unan nga nagpahigayon og drug racing sa maong lugar nga posibleng makamugna og disgrasya. Busa gilaraw na sa PNP ang pagpahugot ni ini, sanglit dunay city ordinance kalabot ni ini. Ginasuta pa kung unsa ang silot ni ini. Pakiusap ko lang po sa mga individual, lalong-lalo na yung mga bata na mga mapupusok pa na magpatakbo at sumasali sa drag racing. Itigil na ninyo ang drag racing dito sa Kidapawan. Huwag na nating antayin na darating pa sa punto na madidisgrasya pa kayo. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Gibutiag ni Vice President Sara Duterte nga gitawag ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga preposterous o daw binuang ang paglambigit kaniya sa kaso sa missing sa Bungeros. Samtang ginuso ni Senador Amy Marcos ang President Rodrigo Duterte Act o ang pagbawal sa mga extraordinary rendition. Ani report. Sabi niya that is preposterous. Yes. That is preposterous. Gitawag ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga preposterous o daw binuang ang gingong paglambigit kaniya sa missing sa Bungeros. Kini sumala ni Vice President Sara Duterte atol sa pagbisita niya kang FPRRD sa ICC sa The Hague. Kini human gibutiag kini ni Justice Secretary Crispin Remulla. May mga taong parehong involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa isabong. As far as we can trace right now, but we will have to establish clearer links to each other. Samtang nagpasalamat ang bise sa mga senador nga giduso ang interim release alang sa iyang amahan. Ganit niadtong Lunes lang, giduso ni Senador Amy Marcos ang gitawag niya nga President Rodrigo Duterte Act. Balaod nun kini nga nagbawal sa mga extraordinary rendition o ang pugsanong pagdala sa usa ka tawo gikan sa Pilipinas padulong sa laing nasod nga walay court order.
Silot nga pagkapriso kutob 20 ka tuig ug multa nga hangtod na 10 ka milyon ka pesos ang ipahamtang nga gilatid sa maong balaod nun. Samtang andam na matud pa ang bise nga atubangon ang impeachment trial, human migawas ang resulta sa SWS survey nga 66% sa mga Pilipino ang nag-ingon nga angay nga atubangon sa bise ang impeachment aron matubag ang mga alegasyon batok kaniya. Apan sumala sa Office of the Vice President, mas maayo unta kung dili na kini madayon. We'll be very lucky actually as a country because we'll save millions and millions of people of money on the trial that is technically defective from the beginning. Mas marami tayong kailangan na pagkagastahan kesa sa trial na mate-technical rin sa dulo. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. DPWH, Cagayan de Oro City Engineering Office, contractors ug mga apektadong residente. Nagkatapok aron hisgutan ang guba nga kalsada nga epekto sa road reblocking project sa maong barangay. Kainumduman nga unang napagawas dinhi sa 1 Mindanao ang guba nga kalsada sa lugar nga dugay ng perwisyo sa mga motorista. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nagpulong adlawng Miyerkules ang mga opisyal sa Barangay Kanituan, DPWH, 1st District Engineering Office, mga kontraktor, City Engineering Office sa Cagayan de Oro o mga apektadong residente sa ginapahigayon nga road reblocking project sa lugar. Gipaabot sa mga residente sa Zone 1 ang ilang kabalaka sa nagpadayon nga pagkadilatar sa maong proyekto. Ang amo lang gyud concern dito nga unta ka ng lawom na pagbitaw nga kanang mga kuan mabutangan pug mga bato-bato para dili manggod makit-an ang lawom dito kung tubig na tanan. So ang mga motorista nga dili familiar sa area bulasot gyud. Padayon kuno ang DPWH sa pagpangita og mga alternatibong pamaagi aron matagaan og solusyon ang ilang problema. Buot sab nga ipaklaro sa DPWH nga ang unang mga larawan nga migula sa unang report dili ilang proyekto apan sa LGU. Apan gibutyag nila nga aduna sab sila'y duha ka mga proyekto sa lugar nga wala pa nahuman nga gisugdan niadtong bulan sa Abril ug Mayo. Atong end sa eskwelahan sir, paingon dito sa Tumoy sir, kung asa tong project nga nakita ninyo sir nga kanang kamulo pa, mauna ang sa DPWH. Pero sir, dili ta mag-expect og dako nga accomplishment. Kini matud pa ang kabahin sa road reblocking project nga ginapahigayon karon sa DPWH dinhi sa Barangay Kanituan. Kung inyo makita, nagpasak na ang maong dalan tungod sa way puas nga ulan nga nasinati sa maong lugar. Nakadugang sa puno sa kalisod ang pagkaguba sa linya sa Cagayan de Oro City Water District hinungdan nga mibaha kini nga parte sa maong dalan. Tungod sa kaguba sa maong parte sa dalan, usa ka delivery rider ang hapit nga natumba sa lapok nga bahin sa kalsada kagahapon. Pasalig sa DPWH nga ilang tambakan og graba ang lugar aron maagihan kini og tarong sa mga motorista. Ang pag-concrete sa road, ang kontra kay tubig. Diba? Kung makuha ng tubig, dalira na siya babuak, ma-weak ang structure. So bago rami nag-feeling diha, ang kana lang portion nga na site inspection namo ni Kagawad Kalio ganina, dili namo masolusyonan kaya ang water district gatubod gyud ang tubig. Karong adlaw nag-inspeksyon sab sa lugar si Engineer Joel Mumongan sa City Engineering Office sa Cagayan de Oro City aron sutaon ang kahimtang sa mga proyekto. Ako nang kuan ng kontraktor no nga ila nang i-facilitate next week mas madali ni. Kay sa tinuod lang delay gyud kay ini nga project no, delay kaayo so ako ni paningkamutan nga gi-contact na ako ang kontraktor then maybe next week mag-meet me next week para unsaon na mo. In every development katong giingon nimo sir, naa gyud siya kaluha nga medyo sakripisyo lang gamay sa atong mga commuters. Eventually sir, rest assured sir nga wala gyud nagpabaya ang DPWH sa among mga proyekto. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Pagpanguot og pitaka sa usa ka residente sa Zamboanga City nakuhaan sa CCTV. 34 anyos nga sospek nga babae arestado. Ani ang detalye. Makita nining viral CCTV footage ang normal nga sitwasyon sa mga maglabay nga mga residente
sa Plaza Pershing sa sentrong bahin sa Zamboanga City adlaw Martes. Apan kamatikdan kining usa ka individual nga daw dunay gikuot nga butang sa likod nga bahin sa usa ka lalaki nga anaa sa unahan niini. Ang lalaking gikuotan daw wala ka matikod. Ang gikuot di ay sa individual, usa ka pitaka nga pasimple rasab nga giputos sa pula nga panyo sa suspek nga paspas milakaw. Sumala sa kapulisan ang maong insidente, usa ka kaso sa pickpocketing. Gilayon kining girespondihan sa kapulisan. Banda 4:30 sa hapon, gilayong nadakpan ang nanguot nga nasayrang usa ka babae nga nag-edad og 34 anyos. Residente kini sa barangay Kasanyangan sa Zamboanga City. Gisulayan pa kini makuha og pahayag. Ginasuta pa ang kantidad sa nakawa sa maong pitaka nga nakawat. Matod sa PNP, wala pa kuno'y miduol kanila nga nagreklamo batok sa suspek. Magpunta din sila dito sa opisina, mag-file ng formal complaint para ma-actionan natin, para magawa natin yung legal action. Kasi tatamaan din kami ng arbitrary detention pag lalampas ng sa takdang oras. Atol sa itabo, mas paugtan pa sa PNP ang kampanya batok sa mga pagpangawat sa syudad. Hindi naman gaano kalala, pero may mga instances din na mangyari din. Pinaigting natin ng operation ngayon, yung mga gumagamit ng mga rugby. Parang prone na rin sila sa pagpagnanakaw. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Maglusad ang Davao City Persons with Disability Affairs Office og job fair alang sa sektor sa PWD sunod semana. Sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao, sumala ni Attorney Redendo Martinez, ang Division Head sa PIDAW Davao City. Target nila nga makaagni og 5 hangtod 10 ka employers nga mosalmot sa job fair ug maghanyag og trabaho sa sektor sa mga PWD. Kini kabahin sa mga aktibidad sa 47th National Disability Week sugod karong adlaw hangtod 23. Sa karon, duha ka fast food chains na ang nagpadayag nga mosalmot sa aktibidad ug nagpadayag og interes sa pagdawat og PWD nga empleyado. Ipahigan ang job fair sa July 23 sa usa ka mall sa syudad. Sumala ni Julie Dayaday, ang officer in charge sa City Social Welfare and Development Office. Lakip sa highlight activities ang para games din mag-indigay ang mga PWD sa sports sama sa wheelathon, chess, goal ball, table tennis, sitting volleyball, 100-meter dash for blind, boksya ug basketball on wheels. Samtang duna sa ipahigayang product display sa mga produktong gama sa mga PWD, marketing management, poster making ug uban pa. Og mao kato ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulihing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Paday lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.